Napakagandang pribilehiyo na ako ay nakakapag-serve sa mga kapwa ko blind and visually impaired na mga Pilipino. Ako si Maria Bless Adriano. Kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa Resources for the Blind Incorporated bilang Higher Education and Industry Inclusion Program Assistant. At the age of 15 ay nagkaroon ako ng retinal detachment due to systemic lupus. Isa itong sitwasyon na talagang biglaan. Second year high school ako noon at napakalaking pagbabago sa buhay ko ng sitwasyon na yon dahil syempre at the age of 15, yun yung mga punto na nagbubuo ka ng mga pangarap mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Ako yung unang blind na estudyante na hinandle nila nung time na yon. At malaking role ulit yung ginampanan ni RBI nung time na yon kasi kasama ko yung staff nila. Kinausap namin yung mga department heads, yung mga teacher, sa mga pamamaraan kung paano nga ba nag-aaral ang mga persons with visual impairment. Pero hindi ko pinaparamdam sa kanya na parang gusto ko na rin sumuko. Unang-una ako ang gustong sumuko pero pinalalakas ko lang ang loob nun. Pero suko na ako nung panahon na yun. Dahil unang-una, sa hirap ng biyahe, hirap ng buhay. Dati kasi nung hindi pa kami nagpupunta rito, malungkot siya lagi, gusto niya laging matulog, ayaw niya nang bumangon, depressed siya. Doon ako natakot. Ngayon nung nakarating kami dito, parang nabuhayan siya ng loob. Ganon. Dahil marami na siyang nakausap dito, maraming nag-encourage sa kanya na na may pag-asa pa. Isa sa mga nakita ko because she is achiever, no? Yung mabilis na transition niya from college, hindi na siya nahirapan magpasok kasi nung unang panahon pa hirap talagang bihira ang eskwelahan, ang mga colleges, universities tumatanggap sa mga blind na papasok sa sa kolehiyo. Meron magagawa ang Panginoong Diyos. Talagang may magagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, kung ano yung karapatan ng anak, ipaglaban nila. Kung ano yung gusto ng anak nila, basta ikabubuti lang ng anak nila, gawin nila, tulungan sila. Yung suporta ng pamilya, yung suporta, number 1 pa rin yun. At yung pananampalataya. Naririnig ko siya nagpa-pray na talagang humihingi din talaga siya ng lakas mula sa Panginoon, ng talagang courage, ng talagang strength din ng pangangatawan niya. Kasi nung time po na yun, senior citizen na din siya nung time na yun. So talaga ding iba din talaga yung pagod.